Meron tayong isang mapamahiin na kaugali ang mga Pilipino na kapag nagpapagawa ng bahay, bago ibuhos yung semento sa alige, naglalagay ng tinatawag na padugo. Yung iba pera ang nilalagay sa groundbreaking. Pero yung padugo, karaniwan biktima ay manok o kaya ay dugo ng kambing. Kung ano ang explanation sa likod nito, karaniwan nito ay pamahiin lamang. Ibig sabihin, hindi wala itong kinalaman sa pananampalataya sa Diyos, kundi siguro mga tao ay naniniwala na kapag may padugo, may swerte, malayo sa balas, matatag, at kung ano-ano pang maaring mga positibong bagay na pwede nilang maging paliwanag sa likod ng pagbubuhos ng dugo ng manok. Kung sa bagay sa unang panahon, uso din naman yun, yung mga tupa na inihahandog, sinusunog, parang ganun din mga hayop din ang ginagamit. Pero may titibay pa ba mga kapatid sa dugo ng mga martir? Ngayon ay kapistahan ni San Simon at San Judas, dalawa sa mga 12 apostol na naging mga martir din sa pananampalataya. Kung meron mang tatag ang simbahang ating itinayo, oo, totoo, ang simbahan natin ay maganda, yari sa bato, matibay. Pero ang pinakamatibay na pundasyon ng simbahang ito ay ang pananampalataya ng mga tao na nagkaloob ng kanilang mga makakayanan upang maitayo ang magandang simbahang ito. Kaya ano man ang mangyari sa simbahang ito sa hinaharap, masunog man ito, mawasak man ng kung anumang mga sakuna, bombahin man, tatayo at tatayo pa rin ito dahil ang pundasyon nito ay mula sa pananampalataya ng mga tao. Kaya ito'y magtatagal hanggang sa wakas ng panahon. Ganyan mga kapatid ang pundasyon ng pananampalataya ng mga apostol. Dahil sila yung nauna na nagbuwis ng buhay, nagpadanak ng dugo, nagpadugo, hindi ng hayop kundi ng tao, kung kaya ibinubuhos din ng Diyos ang katakot-takot na biyaya. Siguro kung ating babalikan ang kasaysayan ng ating simbahan mula nung matatag ito, ilan na kayang puso ang pinaghilom ng Diyos sa loob ng simbahang ito? Ilang mga tao na kaya ang nagbago ng mga ugali, nabago ang buhay dahil sa pag-unlad nila sa pananampalataya? Nagbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng kumpisal at tumanggap ng iba't ibang mga sakramento mula noon hanggang ngayon. Maraming kasaysayang magaganda ng nagawa na siguro'y lingid sa ating mga mata dahil makapagsasalita lamang noon ay yung mga naging saksi, yung mga tumanggap ng biyaya, ng pagbabago, at lahat ng uri ng biyaya. Kaya nga sa Ebanghelyo, sinugo ng Panginoon ang 12 upang sila'y at binigyan sila ng kapangyarihan, magpalayas ng mga demonyo, mangaral ng Ebanghelyo, at magpagaling ng lahat ng mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Hanggang sa ngayon, ito rin ang misyon ng simbahan natin na ginagampanan. Patuloy na ipinahayag ang Ebanghelyo, marami ng mga pari ang dumaan dito, nagpahayag ng mabuting balita at hindi ito napuputol kailanman dahil ang Diyos higit sa lahat ay tapat sa atin. Tayo pwedeng magtaksil sa Kanya, pero dahil sa katapatan ng Diyos, hindi niya pinuputol. Maging ang Santo Papa mula kay San Pedro, hanggang ngayon ay walang kaputol-putol. Ganon katapat ang Diyos
kapag siya ay merong kasunduan sa atin. Kaya tayo ay dapat talagang tumugon ng may matatag na pananampalataya dahil anuman ang ipinangako ng Diyos sa atin, yun ay Kanyang tutuparin. At hanggang sa ngayong panahon, patuloy na pinauunlad ng Diyos ang ating sambayanan sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagmamalasakit sa kapwa, at sa maraming gawain itong ministeryo sa iba't ibang mga sangay ng ating Pastoral Council. Kaya ito mga kapatid ay isang mabuting balita. Bagamat matagal ng panahon na ang 12 alagad ay nagpadanak ng dugo, hanggang ngayon ay malaki pa rin ang kanilang relevance sa atin sapagkat ang pinakapundasyon ng unang simbahan ay inaani natin ang tagumpay hanggang sa ngayon. Isipin pa natin na si Kristo ang totoong pundasyon nito. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang naging panulukang bato. Kaya mga kapatid, ang pananampalataya natin, ang pundasyon ng ating simbahan. Walang makadadaig dito kahit ang kapangyarihan ng kamatayan, ng kasamaan, basta magpapatuloy tayong kaisa ni Kristo, magpapatuloy ang biyayang dadaloy sa buhay natin at sa lahat ng tao. Kaya pasalamatan natin ngayong araw na to sa dakilang kapistahan ni San Simon at San Judas na sila ay nagbuwis ng buhay para sa atin at para sa lahat. At nawa tayo rin sa ating mga mumunting paraan ay at sa bunga ng pananampalataya natin ay makapagbuwis ng kahit anuman na pwede nating ipagkaloob na makapagpapaginhawa, makapagpapahilom, at makapagpapabuti sa kalagayan ng iba.